Pwede magtanong. Yes, go ahead, te. Ang tanong ko ay, sino ba talaga yung yung gumamit kay Judas? Iniisip ko kung si Satan, totoo tinrider ni Judas si Jesus, 'di ba? Binenta niya. Pero kung hindi naman niya yung ginawa, so hindi rin nangyari yung gusto ni God kay Jesus na salvation para sa atin. So parang both of them ginamit si Judas. Yung parang analyzation ko, kaya I don't know kung mali ako. Sino ang gumamit kay Judas? Well, according naman kasi sa scripture, nakasulat na sa scripture na si Judas talaga ay magbibitray sa ating Panginoong Jesucristo. At kung babasahin naman natin yung New Testament, si Satanas ay nasa puso na ni Judas nung time of the Last Supper. Hanggang yun yung time na ipagkakanulo niya yung ating Panginoong Jesucristo. Juan 3:71, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ng mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yon? Siya ang aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. So parang both of them, both na ginamit si Judas. According sa scripture po, sister, yes, go ahead. Kasi sabi mo sa scripture nga ganun, nandun na talagang talagang nakaplano na siyang magamit para mangyari nga yung natin, salvation. Pero at the same time, binenta na din naman niya, which is not good also, unless that is the real process na dapat na gawin. Okay. Ganito po kasi yan, sis, no? Lahat naman po kasi tayo, according sa Deuteronomio, na binigyan tayo ng free will. Kaya nga, yung free will na yan, we have a freedom to choose kung ano po yung gagawin natin. Yan. In the case of Judas, ay, noong time of Last Supper, ay nasa puso na niya po si Satanas. Kaya nga, kung titingnan natin, possessed na siya ng kaaway. At, yun. Pero nalaman niya pa rin bandang huli na yun ang ginawa niya. Pero despite na magsisi siya, gumawa pa siya ng other sin. Pero hindi po ako makapag-judge diyan regarding kay Judas. Pero kung sino yung gumamit sa kanya, yan po ay talagang nangyari yan according po sa scripture at saka of course may kagustuhan din siya na gawin yun kasi nasa free will naman niya eh. Pero kung hindi niya rin ginawa, so wala na rin tayo. Hindi rin nangyari yung pagka-crucify ni Jesus Christ. Diba? Parang nako-confuse ako. Sino ba talaga nangyari? It seems ang gumamit. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Kaawa-awa siya, no? Kahabag-habag siya. Yun yung sabi ng Panginoon bago pa siya ipinagkanulo ni Judas. Okay. Okay. Ayun lang. Yun lang. Thank you. No? Sabi ni Nario Joseph, kung hindi nyo sinasamba, bakit nyo niluluhuran? Ang sakit naman sa tuhod luhuran yan. Basag-basag pa resulta.
Hindi kami namuluhod sa sa larawan. Baka kako nakaluhod sa harap ng larawan. Gaya ng ginagawa ni na Josue na nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Kung saan sa ibabaw ng kaban ng tipan, nandoon ang rebulto ng kerubin. Hello po. Okay, go ahead eh. May possibility po ba na masarado po yung third eye ko or matigilan po ko ng mga gumagambala po sa akin ng mga masamang elemento? Yun, ang tanong, ibig sabihin, may third eye po kayo? Meron po. Okay, so, kailangan pang i-diagnose po kayo. Bakit nag-third eye po kayo? Ang opening yun, daming mga opening. So, baka yung mga ninuno ninyo ay nag-practice po ng mga albularyo o kaya nag-involve kayo ng mga iba't ibang gawain ng occultism o occult practices. So, kailangan pa kayong i-diagnose. Pero, taga saan po kayo? Taga Bicol po. Actually po, madalas po kami nagpapalbularyo nung mga maliit pa lang po. Okay, yun ang dahilan nga na-open ang third eye mo. Mayroong third eye po kayo dahil na-involve kayo ng mga occultism, lapit kayo ng albularyo. So, magaganda siguro, positive naman, inaamin naman yung ninyo na mayroon kayong third eye. Ang payo ko sa iyo, magpunta kayo ng yung Paris Press at siyang tanungin mo kung sino ang exorcist niyo dyan sa inyong diocese para ma-process po kayo. Hello? Hello? Kailangan pa kayong i-diagnose para ma-process po kayo. So, mas maganda, lapit kayo sa inyong Paris Press para mag-inquire po kayo kung sino ang first exorcist priest dyan sa inyong diocese. Para ma-process at ma-close yung third eye mo. Brother Ta, Opo. Christian siya, ibig sabihin hindi siya Katoliko? Ay, hindi siya Katolik. Kayo kanina ang nagtawag ni Brother Wendell? Ako po, opo. Nandun sa panahon yun, nandun kami sa DXDD, mayroon kami bisita yung taga Virginia. Ang payo ni Brother Wendell, kailangan kayong magpabinyag, kailangan ka mo ng magpabinyag ng simbahang Katoliko dahil hindi yun basta-basta i-diagnose po kayo pag nasa ibang sekta po kayo. Opo, may balak nga rin po ako magpa-convert po ulit sa Katoliko. Okay, so yun, good news yun. Mas maganda magpa-convert muna kayo, hindi naman basta-basta i-undergo kayo ng deliverance pag hindi po kayo mabinyagan ng simbahang Katoliko, maliban na lang kung emergency. Pero willing naman kayo, so mas maganda, i-process mo muna yung magpabinyag kayo para, yun lapit kayo ng, para express ninyo, hindi ko naman kayo Katoliko. Magpatulong kayo sa mayroon ba kayong mga, kapamilya o na Katoliko? Katoliko po talaga po kami dati. Nagpa-convert lang po ako ng Christian. Gawa po ng baka sakaling sa Christian matulungan po ako na mawala po yung magmugulo sa akin. Okay, so ibig sabihin, yung magulang mo is Katolik hanggang ngayon? Opo, Katoliko po kami. So ibig sabihin, nabinyagan na po kayo ng Katoliko? Nabinyagan po talaga. Okay, sa Katoliko po talaga ako binyagan. So hindi na kailangan nga binyagan pa po kayo. So lapit na lang kayo para ma-process kayo, mag-kumpisal po kayo, lapit kayo ng iyong Paris Press para ma-process po kayo. Pero brother Ta, since Catholic po sila dati, pwede naman po, di ba po mag-rosary sila sa ngayon? Profession of faith din po, pwede. kailangan nila. Pero kailangan mag-kumpisal siya. Ang ginagawa mo na siya ng confession. Yung general confession, dahil yung mo sa ibang reliyon is isa sa mga itinuturing sa lang mortal Mortal sin yun bro, apostasy. Apostasy yun. So, mas maganda, mag-kumbisal muna kayo. Okay po.
So, yun lang siguro. Yun ang pinaka, lapit kayo ng kauraparokon ninyo, paris-pres, mag-official po kayo. At itanong, ipahayag mo sa paris-pres yung sitwasyon mo. Yun lang. Okay, nawala na. Brother Angel, may dagdag pa ba kayo? Wala na. So, Wala na. Ate Shaina, andyan ka pa ba? Nandito pa po. May follow-up question ka? Wala na po. Okay, thank you Ate Shaina. Yan.